Good morning. Happy blessed 24th of Monday. PP time again. Alam niyo ba, best friend ko na tong pang BP ko. Kasi everyday, 3 times a day ko siya kailangan gamitin. 485, 57 yung pulse ko. Can you see it? Yan. Sana hindi na siya mag-ano sa gabi. Sa gabi lagi kasi natin si Francine sa school and then yeah, just preparing everything. And baka pumunta kami kay Tito Gary niya for her layers. Let's see. Morning. So ito yung niluto ko kahapon. Spring rolls na may suka. And may ano yan, toge and potatoes. At ito yung chop suey. Yan. Yung avocado ko, ganyan pa rin yung itsura niya. Hindi pa siya nabibiyak sa gitna para lumabas yung ano. And iinom na tayo ng ating mga vitamins and gamot. Inumin natin today yung sinabi ko sa inyo itong red beet na juice. Tikman natin ang lasa. Oh my gosh. Amoy pa lang, hindi na siya okay, guys. And feeling ko yung ihi ko dito magiging pula. Kulay dugo siya. Hindi siya ganun kasama. Yung amoy niya is very strong, pero yung lasa niya is very red beet. Parang yung rute kraut na kinakain ko na salad, lalo na sa kindergarten before, na nag-work ako doon. And then, sometimes, masarap siya. Yung amoy niya is very red beet salad, yung rute kraut. And hindi siya ganun katapang. Medyo may pagka-sour siya at tamis, pero hindi siya ganun kabad. It's snowing na, guys. You're so nice. Let's go. Ito na tayo. Kailangan natin mag-antay dito, guys. Tapos na ako sa x-ray. Tapos si Francine nakita niya. I saw X-ray yung chan everything. ko. I thought it was a babe. I thought There's no baby. How can you be a baby? Tapos kailangan ko nakuhanin bukas yung ano niya. Yung result. I was gonna buy a. Jumping rope. Yes, I'm good at it. 1, 2, 3, go! Oh my god. I took 1, 2, 3. So pretty. Kami sa check-up and look. Meron nang binibenta mga Christmas tree. Kita nga? Punta kami ng dentist. Yung dalawa. Ayan. Sabi na kami. Ang dilim-dilim na, oh. Yun nyo. It's so bad. Tapos lang namin ng Two-Face. dentist. The Two-Face when I brushed my teeth was bad. Kailangan ni Francine ng Brace. brace yung tinatanggal for next year. Kasi kakaunti daw yung space niya sa ngipin. Sa sobrang dami niyang ngipin. Tihanan ng mga Korean beauties here. Titingin siya. Ano na naman yung binili mo, Day? Is it full na? Los. Does that feel bad? Yeah. See? They say love me. Good morning.
makeup na baby ko. Hey everyone, andito pa ako sa bahay. But today, ang ganap is, nagtiklop lang ako ng mga labada. Nag-apply sa mga VAs and online mga side hustle. And at 5 p.m., meron tayong first communion preparation ni Francine. Kaya after ko siya sunduin from school, punta diretso tayo dun. So, I'm gonna update you later again, okay? Ay, dito na kami sa preparation ni Francine. There? When Yeah. what? When Joseph Yeah. dies, dann kann ich das machen. Favorite na, Tihana. Ano yan? Pomegranate. The toothpaste. Yun na kay ate. Wait. The toothpaste. Like. No, wait. I'll hold it. Så lekker. 9. Good morning everyone. Happy Wednesday. So may gusto akong sabihin sa inyo. Di ko man to gustong i-share dito pero dahil nagwa-vlog na din naman ako, I thought I'm gonna share it to you. Kaya ikapit nyo yan kung saan nyo gustong ikapit. Hindi, joke lang. Anyways, kanina madaling araw, kasi natulog ako kanina nung hiniga ko na si Francine ng 8:30, almost 9. Nakatulog na din ako ng 9:30 kasi nga diba umiinom akong gamot and everything, saka gusto ko mag-rest. Kinaisipan ko, tutulog ako na maaga 9:30. Siguro bago mag-10, tulog na ako niyan, okay? Tapos eto na. Ngayon, nagising ako ng 3:12. Like 3:12 ha. Tapos, alam niyo ba kung paano ako nagising? Nagising ako sa lakas ng isang parang kumalabog dito sa kwarto na nahulog yung... Basta may nahulog siyang something na sobrang ingay at lakas sa pandinig ko na nagising ako. Normally, malalim yung tulog ko pag masarap yung tulog ko at pagod ako or anything. So, hindi ako basta-basta nagigising. But this time, 3:30. So, nagulat talaga ako. Yung gising ko talaga was ganito. Pag ganun talaga, gumising ako ng ganun. Tapos, syempre, kalma lang ako nun, diba? Kasi, syempre, tinignan ko yung oras kaagad. Tapos, chinek ko agad si Francine at saka si Ate Hannah. And everything, tapos nag-message agad ako kay Ate Kirsten. And ang unang-una ko naisip doon is, I need to pray. Kasi hindi lang naman siya first time na nangyari sa akin na nagigising ako ng ganitong oras. But, sabi daw kasi, pag ganitong oras daw, is nagdadasal daw si Jesus nung time na yon. From 3 to 4 a.m. in the morning, madaling araw na nagdadasal siya niyan. Kaya yun din daw yung gawin natin pag daw nagigising tayo. Doesn't matter daw kung bad daw yung panaginip mo or good or nagising ka ng ganong oras. Mostly kasi sa akin, gusto ko lang i-share sa inyo na pag nagigising ako ng mga ganyang oras na hindi naalanganin, either matulog ako maaga or late, parang yun yung niya na yun yung sign niya sa akin na anak, lapitan mo ko, magdasal ka, mas gusto ko mas lumalim yung knowledge mo, mas gusto ko makausap ka sa mga panahon na to, sa mga times na to, kasi alam niyang tahimik na yung mundo, natutulog lahat. So, he wants me to talk with him. So, I just opened my Bible, any site, any verse, I just read it, and then, yun, medyo naging okay na ako, tapos nagbukas ako ng worship song ko dyan sa Alexa ko, and, tinaray kong matulog ulit, but, unfortunately, hindi ako nakatulog, kaya ito, gising na gising ako, at inaantok naman ako ngayon, kasi prepare ko na si Francine. It's Wednesday, tapos may appointment kami ni Ate Hannah, and then may check-up din kami mamaya after yun ng hapon bago sunduin si Francine. So yun lang, shinare ko lang sa inyo kasi
Di ko alam, kayo ba nananaginip, di ba kayo ng mga ganyan, tapos bigla kayo nagigising? Kasi for me, either yun nga yun na magdadasal ka, or meron siyang parang angels number na like 333, yung mga ganyan, 111. Pag naman angels number yun is, pag kunyari 333 ka nagising or something happened at that time, it means clarity. Maraming meaning kasi yung mga ganyan. Pero yung ganitong 312 na tapos ang ingay talaga, kinag-iisip ako, alam niyo, nag-iisip ako ng 1 oras dito sa bahay. Habang nagdadasal ako, iniisip ko siya afterwards kung saan nanggaling yun. Dahil kakaiba talaga yung niya, yung sound niya, at talagang nagising ako doon. So, ito na nga guys. Di ba kanina umaga may sinabi ako sa inyo na may kumalabog dito. And then now, siguro mga 10 minutes ago, habang naglalaro ako or may ginagawa ako dito, meron na namang nahulog. Pero, nung tinignan ko siya, hulaan niyo kung ano nahulog na box. And yung edge nun, nung patungan ko dito na cabinet is sobrang layo para mahulog doon. Either na lang kung may magtutulak doon or may mag-move para lang mahulog yung box na dalawang to. And hindi ko alam kung sign to or everything kasi nga nagpe-pray ako palagi and may mga nangyayari sa buhay, di ba? I'm gonna see it as a positive blessing kung bakit to nahulog or anything. Ayoko mag-isip na negative. Papakita ko sa inyo mga 2 libro na nahulog at i-start ko siyang basahin ngayon. As in, i-start ko siyang basahin kasi feeling ko meron tong sign, meron tong gustong sabihin sa akin yung universe na hindi ko lang siya matutuklasan ngayon. Siguro after kung basahin or anything in between. Basta ito yung first na libro na nahulog. It's from Chinkitan, For Richer or For Poorer. Why the rich get richer and the poor get poorer. So, ibig sabihin nito financial, di ba? Success starts by having the right mindset. So, fan na fan ako ni Chinkitan, kaya marami akong mga books niya. And pinapabili ko pa talaga extra to sa mama ko pag umuwi sila sa Philippines sa National Bookstore. And yun, ayan si Chinkitan. I don't know if you know him, but he's a financial guru, investment guru. And yan, ito yung nahulog na book which I'm gonna start to read. At nakita ko na din naman siya na-start ko na itong basahin. Kasi meron ako nakita dito na, ayan, picture namin ni Francine, na nandito siya sa page 23, 22. Ang sabi daw dito is, we are what we think, which is true. For as he think in his heart, so is he. Proverbs 23:7. So, meron din si Chinkitan kasi dito ng mga Bible verses. And meron din ako ditong dinikit na note. Sabi ko dito sa note, sa number 8, Dream Stealer. Sabi ko, why aren't you pursuing it? Because the right time will come and I entrust everything in God's perfect timing. Okay, dito na ako. Naantay ko na si Ate Hannah. Kasi pupunta kami dito sa doktor niya, sa dentist. Kasi nga, papa-check up. And pupunta muna ako sa Bila. At ipapapalit ko muna tong mga bote ko. Na, hindi ko mag-gets tong mga ganitong bote na may nakasulat naman tapos hindi siya tinitake. Ay, nako. Anyways, thank you for watching. I'm gonna see you again tomorrow. Bye-bye po. Na kami ni Francine sa check-up. And meron siyang kanina, conference sa school kaya maaga siyang lumabas. And today, basta mamaya sasama ko kayo. See you later. Good evening everyone. I'm on my way now to meet my siblings, tita, and my mama. Hi kayo. Hi sa vlog. Saka yung pupunta mga kayo. Kayo ni Tita Chat, anong masasabi niyo sa movie? Very nice movie. Yeah,
nakikita mo talaga yung love ng family. Yeah. At saka yung pagiging ano nila, yung open to each other. Yeah. Forgiveness. Very nice movie. Sayang ko kung tiyan nanonood. Nawain manood pa yung ibang mga Pilipino. Yes. O promote natin. Wow, that's good. Ang loro? Prof yan. Prof. Okay, good morning everyone. Good morning everybody. Good morning. Good morning. Happy blessed weekend. Happy blessed weekend. Say hi. Say hi, Ruru.